Hallelujah. At bago malapay noon sa iyong pag-aaral ng ibang salita sa hapong ito, sa mga naunang mga panalangin, aming ginagalang mga pastor, Wiltis Rada Almeda, malapay bago natin kami pimisana po kapatawaran sa lahat ng pagkukulo namin sa iyo. Mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa iba na lubusan niyo pong patawarin ang bawat sa amin maging ayong abang lingkod sa ganang akin wala pong magagawa malapay noon. Tulungan niyo po ko sa lahat ng aking mga babanggitin, sasambitin malapay noon. Hallelujah. Sa hapon ito malapay maging sa lahat ng mga tagapakinig, mga minamahal mga kapatiran, malapay noon sa hapon ito, paunawan niyo po sa kanila ang kahalagaan ng banal na salita, ay yung mensahe sa hapon ito malapay noon. Sumaamin ka po malapay noon, asa yung matamisan makimpangan malapay Jesus, aming sama-samang sinasaway, lahat ng mga hadlang sa may kaliknahan cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, tayo po muna yung mga kaupo, mga minamahal, at muli ating binibigyan ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. And we give double honor, respect po sa, as we continue to remember and cherish the blessed teachings po of our beloved pastor, Evangelist Will D. Almeda, our dearest Papa, and also our beloved pastor, Linus C. Almeda, our dearest Mama, na sa pamamagitan ng kanilang mga turo, mga pangangaral sa atin, kanilang mga naunang mga panalangin, tayo pa ay patuloy na nananatili sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay nananatili sa dakilang biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pagbati rin po sa buong sambayanan po nating ginagalang mga pastor mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Minister June, praise the Lord, hallelujah, ating beloved Ate Ted, beloved Minister Luke, Bishop Luke Smith, praise the Lord, sa dako ng Indiana, maging sa ating beloved Mr. Pogs, beloved Teen, my praise the Lord, beloved Ate Lala, beloved Mr. Rick, praise the Lord, maging sa lahat po ng, maging sa aking beloved wife, sa aking mga anak, praise the Lord, hallelujah, at maging sa buong sambayanan ng ating ginagalang po hanggang sa kaapu-apuhan, mga minamahal, ang pagbati po sa kanilang lahat. Binabati ko rin po ang aking mga magulang, at aking sambayanan po sa dako ng Baguio City, maging sa lahat po ng mga manggagawa, mga naatasang mga manggagawa sa lugar na ito, sa lahat mga awit, mga manunugtog, sa inyo pong lahat, mga baguhan o datihan man, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Talaga nga naimbag ni Apo Diyos na tada kami man nandito'y nga kadwa yung agserserbi ka ni Apo Diyos, tunay nga pong kaligayahan po natin, wala po tayong ibang kaligayahan, kundi tayo po ay magkita-kita at magsama-sama na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po na napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon, mula po sa umpisa ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpupuri, mga papuring awiti na inialay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay meron lamang isang may napakalinaw na mensahe ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. At yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito, mga minamahal, ang mga dakilang mga pangako ng ating dakilang Diyos. The promises of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakinggan po natin ang bawat patutuo, ang mga papuring awitin na inialay natin, mga inawit ng ating mga awit, mula po sa adult choir, sa children's choir, sa mga youth and singles, hanggang sa mga finest choir, mga minamahal. Makikita po natin dito mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Makikita natin dito ang dakilang habag ng ating dakilang Diyos at ang mga pangako ng ating dakilang Diyos na tunay na kanyang i-fulfill. Amen? Dahil ang mahal na Panginoon, kung siya po ay nangako, mga minamahal, ito'y kanyang tutuparin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yan pong tatlong yan, mga minamahal, ang katangian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung tatlong katangian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na ating dakilang Diyos na matasabi nating unconditional. Amen? These are the three things that are unconditional to our loving God. Unang-una, mga minamahal, yung dakilang pag-ibig o the great love or the love of our loving God. Ikalawa, mga minamahal, yung kanyang habag. His grace, mga minamahal. At ang ikatlo, mga minamahal, yung kanyang mga pangako or His promises. Amen? His love, His grace, and His promises. These are the three that are unconditional to our loving God. Amen? Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, mga minamahal, ipinapaabot din po ng buong sambayanan nating ginagalang mahal pastor ang aming dalamhati sa buong sambayanan po ng ating ng buong Andaway family, praise the Lord, maging sa buong sambayanan din po ng Santiago family, at maging sa buong sambayanan po ng Resonable family, mga minamahal, na alam po natin sila po yung mga naging tapat na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hanggang sa kahuli-hulihan, kanilang inialay ang kanilang buhay, sila naging tapat na naglingkod at umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung mga ating Noemi, beloved Kuya
Teofilo Andawi, mga minamahal, Ate Noyme Resonable, sila yung mga matatapat na mga awit ng ating dakilang Diyos na kabilang sa Adults Choir. Amen? Subalit, bilang tao, mga minamahal, maaaring sa masakit, mga minamahal, subalit hindi natin alam, mga minamahal, na lahat ito ay plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ito, mga minamahal, ay parte ng dakilang plano at perpektong plano ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng Balang Kasulatan, mga minamahal, lahat ng bagay, lahat ng plano ng ating dakilang Diyos ay perpekto. Amen? Maaring bilang tao, hindi natin maunawaan minsan, mga minamahal, subalit kung sinabi ng ating dakilang Diyos na perpekto ang kanyang plano, mga minamahal, sampalatayanan natin ng lahat na ito ay parte ng perpektong plano ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. At muli, mga minamahal, aming dalangin na lahat po kayo, mga minamahal, na mga naiwang, mga minamahal sa buhay ng ating mga minamahal na mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating Beloved Engineer Jun Santiago, mga minamahal, lahat kayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan, ng katatagan sa inyong paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam po natin na darating ang araw, mga minamahal, na tayo rin po ay sama-sama. Nauna lamang po sila, mga minamahal, kagaya po ng ating ginagalang pastor, mga minamahal, ng ating beloved stand pastor, Diyos Papa and Diyos Mama, mga minamahal, na nauna na sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, hindi po dyan nagtatapos, mga minamahal, ang kaligtasan. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay humaharap, mga minamahal, sa panibagong pakipagbaka, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, na naiwanan na kanilang mga turot aral, ay kailangan magpatuloy hanggang sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kabila ng mga minamahal ng mga kapagitian ng ating nararanasan sa mundong ito, mga minamahal, mananatili tayong umasa sa mga dakilang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tapat ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kahit balikan po natin ang ating tema sa hapong ito, mga minamahal, mga dakilang pangako ng ating dakilang Diyos. Gaya ng nasabi po natin kanina, may tatlong katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May tatlong bagay na unconditional sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ating babalikan, ito po ay common na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon or common na verse sa banal na kasulatan yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Amen? Doon natin makikita, mga minamahal, yung tatlong unconditional personality, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tatlong bagay na unconditional sa ating pinakamamahal na Panginoon. For God so loved, ang kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Kung sinasabi natin unconditional, ibig sabihin, hindi nababase sa gawa natin o hindi nababase sa pagkataot natin kung sino tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi nababase doon ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Yun ibig sabihin ng unconditional. Ano man, mga minamahal, ang katauhan natin, sino man tayo, mga minamahal, may pangalan tayo, walang pangalan, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. May natapos o walang natapos, mga minamahal. Amen? May mga pagpapala o walang pagpapala, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, papasok tayo sa unconditional, papasok ka sa unconditional love ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay na iniibig at iibigin ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Unconditional. Walang bagay na ating gagawin, mga minamahal, na mag-iiba sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya unconditional. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, yung pagbibigay ng ating dakilang Diyos ng kanyang buktong na anak, mga minamahal, at ang kanyang buktong na anak na sinasabi, walang iba, kundi ang Diyos mismo, mga minamahal, na nagkatawang tao. Amen? That He gave His only begotten Son, ibinigay niya ang kanyang buhay mismo, nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos sa Espiritu upang magkaroon ng dugo na madadanak, mga minamahal, magkaroon ng dugo na iaalay sa krus ng Kalbaryo. At yung dugo na yan, mga minamahal, ang siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Yun yung, dun pumasok, mga minamahal, yung law of grace. Everybody shall praise the Lord. Unconditional yan, mga minamahal. Amen? Mula nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, gumawa na ang ating dakilang Diyos dahil sa kanyang unconditional grace, mga minamahal. Gumawa ang ating dakilang Diyos ng plano, ng dakilang plano kung paano tayo matubos at muling makabalik sa presensya ng ating dakilang Diyos. Dahil hindi pwede maghalo ang kabanalan at ang kasalanan. Kaya nung nagkasala si Adan at saka si Eva, kailangang humiwalay ang kasalanan. Kailangan nilang lumabas. Amen? Sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pero hindi nagtatapos po doon, mga minamahal. Dahil ganoon na lamang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos at ganoon na lamang ang kanyang habag sa bawat sa atin. Gumawa siya ng dakilang plano. At ang planong yan, mga minamahal, ay kanyang ialay. Nararapat na kanyang ialay ang kanyang buhay upang sa ganoon, sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na dugo, tayo ay magkakaroon, mga minamahal, ng access sa holiness o sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Amen? That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Doon naman papasok yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit yung pangako na yon, mga minamahal, amen? That whosoever believeth, sila lamang, mga minamahal, na maniniwala at sasampalataya sa Kanya, mga minamahal, sila ang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon magkakaroon ng condition, mga minamahal, yung unconditional promise, mga minamahal. Unconditional yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung tinanggap mo lang ating dakilang Diyos, amen? Tinanggap mo ang bautismo, pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa iyong puso, mga minamahal, at mananatili ka sa iyong pananampalataya na siyang nag-uugnay sa ating kaligtasan, mga minamahal, siyang nag-uugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung iyong panghahawakan, mga minamahal, ang kaligtasan yan, ang pananampalatayang yan, mga minamahal, doon papasok yung unconditional promise ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ipinangako ng ating dakilang Diyos na Kanyang ibibigay ang buhay na walang hanggan, Kanya itong ibibigay at ating itong makakamit hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord! Kaya nga sabi ng kasulatan, mga minamahal, whether we live or we die, mga minamahal, whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. For whether we live therefore or we die, we are the Lord's. Amen, tayo ay pagmamayari na daw ng ating pinakamamahal na Panginoon kung nasa sa atin at panghahawakan natin yung pananampalatayang nag-uugnay sa ating kaligtasan, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Kaya napakahalaga, mga minamahal, na ating panghawakan lagi ang ating pananampalataya. Mga minamahal, napakinggan po natin yung patutupo ng ating mga kapatid kanina. Brother Orven, mga minamahal, maalala ko po ng aming mga kabataan, kasama ko po siya sa children's choir noon, mga minamahal, hanggang sa kami maging singles choir, mga minamahal, hanggang sa lumipat na sila sa lugar, mga minamahal, nakapag-asawa na, hanggang nabalitaan namin na siya'y nawalay na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero dito natin makikita, mga minamahal, yung tatlong aspeto na ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Marami sa mga kapatiran, mga minamahal, maaaring sila'y tumalikod, mga minamahal, nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit dahil unconditional ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, walang bagay na magagawa ang isang tao, mga minamahal, na maaaring magpalit sa pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil inibig siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, pumasok ang mahal na Panginoon, ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa kanyang puso, mga minamahal. Dumating ang panahon na nawalay siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May consequence. Amen? Haharap tayo sa consequence dahil lumayo tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Subalit na natili ang pangako ng mahal na Panginoon, ang kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Dumating, mga minamahal, ang habag, yung pangalawang aspeto, mga minamahal. Yung habag, yung grace ng mahal na Panginoon. Tinawag muli ang ating mahal na kapatid sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga paalala. Amen? Kaya patuloy din ang paalala ng Banal na Iglesia, patuloy din, mga minamahal, na pinapangaral ang salita ng mahal na Panginoon upang sa ganun ay hindi natin maranasan yung ganung mga bagay. Amen? Hindi hahaba yung mga consequences natin kakaharapin sa buhay. Kaya patuloy tayo, mga minamahal, na hinihimok, patuloy tayo, mga minamahal, na hinihikayat ng ating beloved friends in the Lord, ng Banal na Iglesia ito na patuloy na magpakainit, manatili sa paglilingkod, palaging dumalo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Oo, mahal tayo ng mahal na Panginoon. Mahabagi ng mahal na Panginoon, subalit may mga consequences tayo kakaharapin kung tayo ay lalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kagaya ng ating mga kapatid at kagaya ng ibang mga kapatid po natin sa kanilang mga patotoo, kaya mga hinayag nila ng mga patotoo kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay, paano sila pinabalik ng mahal na Panginoon. Humarap sila sa iba't ibang mga consequences. Amen? Yung iba ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, ginamit ang kanilang mga mahal sa buhay. Amen? Maaaring sila mismo ay mga nagkaroon ng karamdaman o matitindi mga pagsubok, mga problema. Yun yung consequence, mga minamahal, ng paglayo ng isang mananampalataya sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, nananatili ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahal pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Kaya gagawa ng mahal na Panginoon ng kapamaraanan, papasok ang kanyang habag, mga minamahal, upang tayo ay makabalik muli sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Ginamit ang ganito mga bagay, mga pagsubok, hindi po pala pagsubok, mga paalala. Dahil ang pagsubok, dahil nanatili kang Kristiyano, nanatili kang naglilingkod, dumarating yung mga pagsubok, yun pagsubok. Pero kung naman, yung paalala, yung pagdidisiplina, yung chastisement, spiritual chastisement, nagkasala ka, lumayo ka, paalala yan. Hindi yan pagsubok, mga minamahal. So ano man naman nararanasan mo, mga kahirapan, karamdaman, o anumang kapighatian, mga minamahal, habang ikaw ay nawalay, mga minamahal, that's a consequence. Yan ay paalala, mga minamahal. Amen? Hindi yun pagsubok. Pagsubok kapag tayo ay mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nananampalataya tayo, nananatili tayo sa mga katungkulan natin, subalit tayo, mga minamahal, ay humaharap sa matitindi mga karamdaman o mga problema.
Pero nandun pa rin, nananatili pa rin naman tayo. Pero bakit tayo humarap sa ganung mga bagay? Yun yung mga pagsubok na sinasabi. Na sinasabi naman ng Banal Kasulatan, if we pass through those tests, greater yung reward na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Pagsubok yun, mga minamahal. Pagdating dito sa paalala, mga minamahal, paalala ng mahal na Panginoon, kung nalagpasan mo yung paalala na yan, and you responded in a positive way, mga minamahal, pinaalalahan na tayo ng mahal na Panginoon, kagaya ng ating mahal na kapatid, pinalalahanan ng kanyang mahal na asawa. Sila, mga minamahal, ginawit ang kanyang mahal na asawa, binawian ng buhay ang kanyang mga asawa, mahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating mahal na kapatid? He responded in a positive way. Amen? Dahil nasa kanya espiritu ng mahal na Panginoon, iniibig pa rin siya ng mahal na Panginoon, yung kanyang kaisipan, mga minamahal, automatic yung espiritu ng mahal na Panginoon, ililid. Nilid ng mahal na Panginoon yung kanyang kaisipan na dahil ito sa kanyang pagkawalay sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nangako siya, humingi siya ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, umiyak siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, He made a promise to the Lord, He made a vow to the Lord. Kung bubuhayin mo ang aking maasawa, babalik ako sa paglilingkod sa iyo. At dahil yun yung plano ng mahal na Panginoon, dahil perfecto ang plano ng mahal na Panginoon, parte yun, yung kanyang kakaharapin na yun ay parte ng plano ng mahal na Panginoon, ibinalik ng mahal na Panginoon ang buhay ng kanyang masawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Doon pumasok yung habag, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mahal tayo ng mahal na Panginoon, nahabag sa Kanya ang mahal na Panginoon. At kung tayo ay magpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating paglilingkod, panghahawakan natin ang ating pananampalataya, yung unconditional promise ng mahal na Panginoon that we have an eternal life ay ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal. Kailangan natin maunawaan ang ganitong mga bagay, mga minamahal. Amen? At kung hindi tayo nag-respond sa mga paalalang yan, mga minamahal, maaaring ikakapahamak po natin. Maaaring mapoprolong yung consequence po natin. Amen? Balik po tayo sa paalala, hindi sa pagsubok, mga minamahal. Kung hindi tayo magre-respond sa paalala na yan, mga minamahal, na kinakausap na tayo, amen? Minsan sa mga pamamagitan ng mga panaginip, minsan, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga papuring awitin, mga minamahal, kahit na tayo ay nawalay na, mga minamahal, biglang nakapakinig tayo ng papuring awitin, biglang nanumbalik yung grabing pag-ibig natin o yung pananabik natin. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kinakausap tayo ng Espiritu ng Malapay noon. If we responded to those reminders of the Lord, mga minamahal, ibibigay sa atin yung pangako naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we have to be sensitive, mga minamahal, sa boses, mga minamahal, sa panawagan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasampalatayanan natin, mga minamahal, na sila, mga minamahal, na nakatanggap na ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam po natin na sila ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa paglilingkod bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pero, mga minamahal, dun, kailangan maging maingat tayo, mga minamahal. Amen? Huwag tayong matulad sa sinasabi ng Apostol Pablo. Nung sinasabi, pinapangalan ng Apostol Pablo, ng ating minamahal na Apostol Pablo, ang the law of grace, mga minamahal, sa mga taga-Roma, mga minamahal, o mga Israelita. Amen? Kanya sinasabi, mga minamahal, na ganoon, kalawak ang habag ng ating dakilang Diyos, na anuman ang gawin ng isang tao, na mananatili ang habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Bilang sinabi ng mga Israelita, ay kung ganun pala ang kahabagan, ang habag ng malapay, edi pwede ba kami magpatuloy sa aming pagkakasala? Eh sinabi mo, ang pangangaral mo, ganun mahabagin ang malapay noon. Anong sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal? Huwag naman. Amen? Huwag tayong aabot, mga minamahal, dahil nalaman natin ang habag ng ating pinakamamalapay. Hindi pwede, mga minamahal, na abusuhin natin yung habag ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya ipinapamanhik na Apostol Pablo, mga minamahal, na the more that we understand the love, grace, and the promises of the Lord, mga minamahal, the more that we humble ourselves to our loving God. The more, mga minamahal, na pasasalamatan natin, the more na magpapatuloy tayo, mga minamahal, na dahil dahil sa pag-ibig at habag ng ating dakilang Diyos, hindi tayo mananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya natin pinag-aaralan ang ganitong mga bagay, aspetong katauhan ng ating dakilang Diyos upang patuloy natin, amen, na panghawakan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang patuloy tayo na i-humble ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi upang subukin ang mahal na Panginoon na ay, kasta magayap, at di balik at di pa totoo naman di kapsagkat na awan mat iso natin manong atawan. At di siyak mata, itry ko mat nga pumalaw. But, sabi nga natin, mga minamahal, you will be facing consequences. Because in every choice that we make, there will always be consequences in our life. Amen? Kaya nga pinapamanhik natin na huwag nawan natin na harapin yung mga consequences na yan. Kaya kung
Patuloy na lang tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at puro habag, mga minamahal. Blessings, favors ang mahal na Panginoon. Hindi ba tayo masisiyahan, mga minamahal, na puro favor ng mahal na Panginoon ang ating kinakaharap, mga minamahal, ang ating nalalasap, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? As compared kapag susubukin mo, hahamakin mo, ay, mahabagin pa lang mahal na Panginoon. Gabi pa lang pag-ibig, malawak pa lang pag-ibig ng mahal na Panginoon, unconditional pa lang, mga minamahal. I-try ko nga na medyo maghayahay muna sa paglilingkod. Magpapahinga muna, umabot naman na ako ng mag-50 years naman na ako. Hindi po, mga minamahal. Amen? Kaya yung sinasabi ng Apostol Pablo na wag. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ibig sabihin noon, mga minamahal, ay hahamakin mo ang mahal na Panginoon na tatalikdan mo ang paglilingkod. Because there will be great consequence. Ang nakakatakot, mga minamahal, paano kung umabot yung appointed time mo? Appointed time ng isang Kristiyano, mga minamahal. Dahil mula tayo ipinanganak, mga minamahal, meron tayong tinatawag na appointed time. Ibig sabihin, mga minamahal, maaaring yung iba, ipinanganak pa lang, mga minamahal, kinabukasan, kukunin na siya ng malapay noon. Dahil yun yung appointed time, hanggang isang araw lang. Yung iba, mga minamahal, hanggang 2 araw lang. Yung iba sa atin, aabutin maaaring ng 40 years, 50 years. Tayo ay mapalad kung aabutin tayo ng 80, 90, 100 years, mga minamahal. Pero bawat isa sa atin may appointed time. Paano, mga minamahal, kung tayo nasa panahon na panlalamig, na inabutan tayo ng appointed time natin, mga minamahal, paano ang ating kaligtasan? Yun yung nakakatakot, mga minamahal. Okay, darating yung unwanted, yung form of death, mga minamahal, na nakakatakot, yung unwanted death. Ibig sabihin, mga minamahal, na disgrasya ang isang mananampalataya, na hindi ka nakapagsisi, mga minamahal. Hindi ka lunumbalik sa pananampalataya mo, mga minamahal. Walang kaligtasan para sa iyo. Diretsong impyerno, mga minamahal. Yun yung nakakatakot. At iba pang mga consequences, paano kung hindi na natin ma-handle, mga minamahal, yung mga pagsubok dahil sa paglayo natin sa presensya ng mahal na Panginoon. Hindi na natin makayanan dahil wala tayong support group. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat na lang makasama natin sa libutan, mga minamahal. Wala lang nananalang sa atin, mga minamahal. Hihina na tayo ng lubusan, mga minamahal. Tuluyan na tayong lalayo hanggang sa i-question mo na yung authority ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Hanggang i-question mo na, may Diyos pa ba? Yun ang nakakatakot, mga minamahal. Yun ang nakakatakot na consequence hanggang sa unti-unti ka nang mawalay at mawala sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag naman natin, mga minamahal, paabutin sa ganung aspeto ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili tayo doon, mga minamahal, sa kung tayo ay magpapatuloy, mga minamahal, susubukin man tayo, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay lagi magiging mapagtagumpay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Basahin po natin, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Praise the Lord. Unang mga ikalawang Korinto, kabanatang 1, ang talata ay 20. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating mga isi-simplify, sapagkat lahat ng mga pangako ng ating dakilang Diyos ay matatagpuan ang kanilang mga oo. Ang kasagutan, mga minamahal, sa lahat ng mga pangako ng ating dakilang Diyos mula sa lumang tipan, mga minamahal. Amen? Ay matatagpuan, ang kasagutan nito ay oo. Amen? Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan niya ay sinabi natin ang ating Amen sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, yung pangako ng ating dakilang Diyos sa lumang tipan, mga minamahal, sa mga Israelita, that remains true sa ating, mga minamahal, sa New Testament. Amen. Greater are the promises ng malapay sa New Testament dahil mismo malapay ang nagfulfill. Ang ating pinakamalapay so Kristo ang nagfulfill ng mga pangakong yan. Amen sa mga Israelita. Ang tanong, mga minamahal, yung bang pangako ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita, applicable ba sa atin ng mga hindi Israelita? Amen? Anong kasagutan ng banal na kasulatan, mga minamahal? Tayo na mga hintil, tayo na hindi dugo, mga minamahal, o hindi mga Hebreo, hindi mga Israelita, mga minamahal, nananatili din, mga minamahal, yung promise na yan sa mga Israelites, mga minamahal. Amen? Ay ibinigay na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil the moment that we receive our loving God and Savior through baptism, through our faith in the Lord God, mga minamahal, tayo na yung tinatawag ng mga modern Israelites. Tayo na yung sinasabi, mga minamahal, we are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, mga minamahal, tatawagin na tayo mga bansang banal ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa sa atin na ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. We are adopted, mga minamahal, adopted sons and daughters of our loving God through baptism in the name of Jesus. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, kahit nasabihin pa na pangangaral ng iba na
Hindi naman kailangan ng bautismo upang ikaw ay maligtas, mga minamahal. Malinaw sa banal na kasulatan, mga minamahal. Except a man be born again. And except a man be born of water, mga minamahal. And may formula na binigay ang banal na kasulatan, mga minamahal. Ano yung born of water? Amen? Ano yung Acts 2:38, mga minamahal? Kailangan mabautismo tayo sa anong pangalan? Walang ibang pangalan, mga minamahal, na tayo makakakamit ng kaligtas kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! And lahat yan ay pinangaral sa Banal Iglesyang ito ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor, upang sa ganun ay ating maunawaan at ating mapanghawakan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, mga minamahal, lahat ng mga pangako, all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. If we continue in serving our loving God. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At ating basahin ang ilang mga pangako ng ating dakilang Diyos na ito'y tutuparin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabilis ang pagbasa lamang po, mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, kung ipinangako ng ating dakilang Diyos na ang kaaway ay kanyang magagapi, ito'y kanyang gagapiin. Ito ay magaganap, mga minamahal. Gaano man kasama ang mundong ito, mga minamahal. Dahil ang mundong ito ay pagmamayari na ng kaaway. We are now in a fallen world. This world is being ruled by the enemy, by the evil, mga minamahal. Pero kung ang pinangako ng ating dakilang Diyos, Satan will be defeated, then there will come a time that Satan will be defeated because that is His promise. Basahin po natin, mga minamahal, Revelation chapter 12, verse 10. Praise the Lord. Apokalipsis, kabanatang 12, ang talata ay Gs. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y magsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is cast down. Sino yung accuser ng brethren? Mga minamahal, walang iba, mga minamahal, na great accuser kundi si Satanas. Amen. Ano ang ginagawa ng kaaway sa atin, mga minamahal? Oh, tignan mo, mahal na Panginoon, tignan mo yung anak mo, oh. Akala ko ba mainit yan? Tignan mo, oh, bumabalik. He is a great accuser. Bawat pagkakamali, bawat bagay na ginagawa, mga minamahal, pinupunayan ng kaaway because he is the great accuser. Amen? Amen. Sa kwento ni Job, mga minamahal, nung pinahintulutan ng mahal na Panginoon na subukin si Job, subukin ng kaaway si Job, dahil nga great accuser ang kaaway, mga minamahal, ay siguro, naglilingkod lamang yan dahil mayaman yan. Maraming lupain, pinagpalang kanyang buhay. Masagal ang kanyang buhay. Pero tignan natin, kung mawawala lahat yan, maglilingkod pa ba yan sa'yo? Amen? Because He's a great accuser, mga minamahal. Pero dahil alam ng ating dakilang Diyos ang puso ni Job, pinahintulutan niya ang kaaway na subukin si Job. At nangyari ang mga bagay, mga minamahal, na wala ang mga ari-arian ni Job, mga minamahal. Nagkaroon siya ng mga matitinding mga karamdaman, mga minamahal, na hindi maipaliwanag. Na kung sa pananaw ng tao ay hindi katanggap-tanggap, mga minamahal. Masakit, mga minamahal, dahil si Job ay matapat na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Papasok ba ito, mga minamahal, sa pagsubok o papasok ito sa paalala? Amen. Dahil naging tapat si Job, hindi ito palala sa kanya. Nung nawala ang kanyang mga ari-arian, nung kinuha ng malapit ang kanyang mga mahal sa buhay, nagkaroon siya ng mga karamdaman, hindi ito paalala dahil si Job ay nagkasala. Ito ay pagsubok, mga minamahal. At kung ito ay malalagpasan ni Job, mga minamahal, ito ay magiging pagpapala para kay Job. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. At nangyari nga, mga minamahal, dahil kilala ng ating dakilang Diyos, ang puso ni Job, mga minamahal, na siya ay tapat. Pinahintulutan ng malapay noon na siya ay subukin ng kaaway. Hindi ang mahal na Panginoon ang nagbibigay ng pagsubok. Pinapahintulutan lamang ng mahal na Panginoon na tayo ay subukin, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, unconditional ang kanyang pag-ibig. Hanggat maaari, mga minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon na tayo ay mapahamak. Subalit kung nakikita ng mahal na Panginoon ang katapatan ng ating mga puso, at kung nais ng mahal na Panginoon tayo ay pagpapalain pa ng mahal na Panginoon, and we will be rewarded with great rewards, mga minamahal, the Lord will allow us to be tested. Amen? Because in every test, mga minamahal, na malalagpasan na natin, bawat pagsubok na malalagpasan ng isang tapat at mainit na Kristiyano, mga minamahal, it will be an added reward. Amen? It will be an added favor sa ating sa kanila, sa atin, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. At nangyari nga yan kay Job, mga minamahal, sa ating mahal na kapatid na si Job. Pagkatapos ng mga matitinding pagsubok na yan, lahat ng mga bagay na nawala kay Job, mga minamahal,
Dahil ito ay pagsubok at hindi pa alala, mga minamahal, ibinalik lahat yan. At umaapaw pa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo, mga minamahal, ay mainit na naglilingkod sa mga sandaling ito, at tayo ay kumakaharap sa mga matitinding pagsubok, mga minamahal, alalahanin po natin, ipinangako ng ating dakilang Diyos, may pagpapalang darating pagkatapos ng bawat pagsubok na ating kakaharapin. Everybody shout, praise the Lord! At sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa talatang ito, mga minamahal, the great accuser, mga minamahal, anong sabi dito? The accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Amen? Sila, mga minamahal, siya ay malulupig. After the millennial year reign of the Lord, mga minamahal, yung 1,000-year reign of the Lord, mga minamahal, towards the end of that millennial year reign of the Lord, pahihintulutan ulit ng mahal na Panginoon, kakawalan na naman ng mahal na Panginoon ng kaaway. Susubukin na naman, mga minamahal, ang mga mananampalataya sa mga panahon yan, mga minamahal, kung may mga mahuhulog pa. At sabi na ba kasulatan, marami pang mahuhulog. Amen? Pero pagkatapos dyan, mga minamahal, muling ibubulid ng mahal na Panginoon si Satanas sa impyerno forever and ever. At tayo naman, mga minamahal, nakaharap sa white throne judgment, mga minamahal, diretso na po tayo sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun na po yung everlasting life. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung iisipin natin, mga minamahal, hindi po nagtatapos ang ating buhay sa mundong ito, mga minamahal. We are just passing through, sabi na ba ng kasulatan. Dahil marami pang buhay na nag-aantay para sa atin. Pagkatapos ng buhay natin dito, kung tayo naging matapat sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, we shall be reaping the reward. Yung reward, yung great reward. Kung naging mainit ka, sumunod ka, mga minamahal, sa antas ng kabanalan na itinuro sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, there will be great reward. Amen? There will be great reward na ibibigay sa iyo. Naging matapat ka sa kabila ng kawalan, mga minamahal. Naging matapat ka sa kabila, mga minamahal, ng iba't ibang mga nararamdaman natin, mga minamahal. Dahil maaaring hindi kalooban na malapay na dito ang ating kagalingan, maaaring sa langit, mga minamahal. Dahil maaaring may great reward sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam ang perfectong plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung naging tapat ka, mga minamahal, sa mundo ito, you will be reaping your reward during that millennial year reign of the Lord. 1,000 years. 1,000 years. Ang equivalent, mga minamahal, ng isang araw sa ating pinakamamahal na Panginoon, 1,000 years sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan po dito, mga minamahal, 1,000 years. Napakahaba, mga minamahal. And dahil sa katapatan mo, anuman, mga minamahal, yung sasabihin man natin performance natin dito sa mundong ito, mga minamahal. Because our life here on earth is a test. Amen? Performance test na sinasabi, mga minamahal. Parang sa isang universidad o isang paaralan, mga minamahal, tayo ay sinusubok habang tayo ay nasa mundo, mga minamahal. And the reward, kung ano yung magiging grado, mga minamahal, makikita natin yan pagkatapos, mga minamahal, na tayo ay subukin. After ng examination, mga minamahal. So our life here on earth is an examination. And after that, it will be, ano yung magiging reward po natin during that millennial year reign of the Lord. Amen? Kung tayo ba, mga minamahal, ay magiging ordinaryong mamamayan during that millennial year reign of the Lord? Tayo ba, mga minamahal, ay magiging hari at mga prinsesa, mga minamahal? Tayo ba, mga minamahal, ay magkakaroon ng mataas na katungkulan during that millennial year reign of the Lord? Depende po yan, mga minamahal, kung paano tayo lumakad at sumunod at gumawa ng mabuti habang tayo ay nabubuhay at naglilingkod sa mundo ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! At pagkatapos niyan, ang kainaman, mga minamahal, pagkatapos ng millennial year reign of the Lord, mga minamahal, papakawalan na ang kaaway. Tayo na mga naging tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nagkaroon ng assurance sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng assurance of salvation, mga minamahal, hindi na po tayo magkakaroon ng chance pa na mahulog. Amen? Wala lang chance na mahulog pa tayo, mga minamahal. Diretso na po tayo sa white throne judgment, mga minamahal, and after that, the eternal life sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung iisipin po natin yan, mga minamahal, dahil yan ay naunawaan ng mga apostoles, ng mga naunang mga mananampalataya, yung great reward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi nila, there is great hope. Yun yung sinasabi nating hope. Mga bagay na hindi natin nakikita dito sa mundo ito, pero pinanghahawakan natin, yun yung pag-asa natin, mga minamahal. Merong pag-asa. There is great hope, mga minamahal, na nag-aabang, nag-aantay para sa ating mga mananampalataya, mga tunay na anak na naglilingkod sa mundong ito. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isa pang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo man ay humarap sa kawalan, maaaring tayo ay financially struggling, mga minamahal. Anong pangako ng ating dakilang Diyos? God will supply all our needs. And that is a promise, mga minamahal. Basahin po natin Philippians chapter 4, verse 19.
Mga taga-Pilipos, kabanatang 4, ang talatay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ano man ang kinakaharap ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, mga minamahal, may kasalatan man, mga minamahal, sa mga panahon ito o sa mga darating pa mga araw. Amen? Kung pinangako ng ating dakilang Diyos na sinabi dito, pupunuan ng aking dakilang Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo, kanya itong tutuparin, mga minamahal. Kung ating malalagpasan, mga minamahal, ang pagsubok na, halimbawa, financially struggling po tayo, mga minamahal, nalagpasan po natin yan. Nanatili tayong tapat. Amen? Hindi tayo nag-question, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita ng mahal na Panginoon yung katapatan ng iyong puso, ibibuhos na or ibibigay na ng mahal na Panginoon ang kanyang pangakong pagpapala. Everybody shall praise the Lord. Dahil mayaman po ang ating dakilang Diyos. Amen? At alalahanin po natin, mga minamahal, yung sinasabi, yung pinapangaral pong pagpapala dito sa tuwing aspeto po ng pagbibigay, mga minamahal, hindi lamang po pinag-uusapan yun yung mga material ng mga pagpapala. Amen? Malaki po malawak po ang aspeto o konteksto ng pagpapala na pinag-uusapan, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Amen? Maliit na aspeto lamang yung material na pagpapala. Ang higit at pinakamataas na aspeto ng pagpapala, mga minamahal, yung kaligtasang ipinagkaloob na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya hindi po tayo magtataka, mga minamahal, may mga ibang mga Kristiyano na kahit nasa kawalan, mga minamahal, makikita mo yung pagpapala ng kagalakan. Amen? 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 Ano din yung kasigasigan nila, mga minamahal, dahil sila ay pinagpala sa kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang pinaka-importante, mga minamahal, yung fruit of the Holy Spirit. Amen? If we have those fruits of the Holy Spirit na pinag-usapan sa Galatians chapter 9, mga minamahal, love, joy, peace, patience, meekness, gentleness. Amen? Patience, mga minamahal. Against such, there is no law. Yun yung mga magaganda mga pagpapalan na dapat nating hingiin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yung mga material na mga bagay, mga pisikal na mga pagpapala, kagalingan ng ating mga karamdaman, mga manifestations lamang niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapatunay lamang yan ng ating pinakamamahal na Panginoon na totoo ang kanyang salita. Subalit magaganap man yan o hindi sa ating mga buhay, mananatili tayong mananampalataya at magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Bakit? Dahil sabi ng baka kasulatan, anuman mga bagay na kanyang pinangako, ito ay kanyang tutuparin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 5. Kahit po. Mga Hebreo, kabanatang 13, ang talata ay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anuman ang mga pagsubok na ating kinakarap bilang mga matatapat, mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, Amen, be content with such things as He have, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo man ay kumaharap ng pagkatakot-takot na mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Bilang tao, nandun yung mga takot nating kinakaharap, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, fear thou not, for I am with thee. It is a statement, it is a promise, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Fear thou not, for I am with thee. Hindi lamang, mga minamahal, simpleng kataga, mga minamahal, ito ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa Isaiah 40 verse 31, kindly po, praise the Lord. Isaias, kabanatang 40, ang talata ay 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Yes, amen. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakan at hindi sila mga Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung mga pagpapala kung tayo mananatili, mga minamahal, sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. They that wait upon the Lord. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, may aksyon na gagawin ng isang mananampalataya. Hindi lamang nagtatapos ang ating kaligtasan nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi nagtatapos ang ating kaligtasan, mga minamahal, nung tayo nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil nung pumasok na ang Espiritu ng
ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa ating mga puso. Ginagabayan tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo, mga minamahal, ay mga ghintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Kaya tayong lahat, mga minamahal, bakit kahit nasa tingin natin tayo napapagod na, mga minamahal, nandun pa rin tayo ay naghahanda na. Biglang nakikita na natin sarili natin, nakabihis na tayo, mga minamahal, daladala na natin yung mga gamit, mga minamahal, hanggang sa mapapansin mo, nasa gawain ka na. Bakit, mga minamahal, hindi sa galang atin yun? Dahil nasa sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kahit na, mga minamahal, natisod ka, mga minamahal, o kay may isang kapatiran kang ayaw mo makita, mga minamahal, pero nandun ka pa rin, dumadalo ka pa rin, nakikita mo yung sarili mo, mga minamahal, itinataas mo pa rin ang kamay mo. Hindi saga ng atin yan, dahil nasa sayo pa rin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! There's always an action dahil nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. We have to wait upon the Lord, mga minamahal. At anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa ating pag-aantay, sa ating pinakamamahal na Panginoon, bibigyan tayo ng panibagong lakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay pailang lang na may mga pakpak. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya anuman ang kakaharapin ng isang tunay at tapat na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Amen? Maaring sa kategorya ng tao, andun yung panlulupay pa, andun yung panlulumo, mga minamahal. Pero makikita mo, mararamdaman mo, mga minamahal, na ikaw ay patuloy na inaangat at ginagabayan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Alalahanin natin yung awaiting footprints in the sun. Sa panahon na akala niya, mga minamahal, ay siya lamang ang naglalakad. Dahil nakikita na lamang niya, mga minamahal, isang footprint. Amen? Isang paa na lamang ang kanyang nakikita, mga minamahal. Umiyak siya sa malapay. Akala ko ba malapay noon? Sa gitna ng pagsubok na aking kakaharapin, akala ko ba pangako mo? Ako yung gagabayin, pero bakit isa na lamang ang aking nakikita? Isang paa na lamang ang aking nakikita, naglalakad, mga minamahal. Hindi niya alam, mga minamahal, sa mga panahon na isa lamang ang kanya nakikita. Yun pala ay kampaanan ng ating pinakamalapay. Siya pala ay hinawakan na, binuhat na siya ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganoon din po tayo, mga minamahal. Sa mga panahon na akala natin, hindi na natin kaya. Sa mga panahon na akala natin, mga minamahal, tayo ay bibigay na sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo ay bubuhatin ng ating dakilang Diyos. Tayo, mga minamahal, ay iaangat ng ating pinakamahal na Panginoon kung tayo ay mananatili sa ating pananampalataya at pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Amen. Sa awaiting footprints in the sun, hindi naman sinabi doon, mga minamahal, na siya ay humiwalay o siya ay nawalay na sa mahal na Panginoon. O kaya siya ay nanlamig, mga minamahal. He just questioned the Lord. Amen? And from questioning the Lord gave him the sweetest answer. It is during those times, mga minamahal, na ikaw ay umaharap ng matitinding pagsubok. It is those times na ikaw ay binuhat ko. Ganon din po tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maaaring may mga pagkakataon na tayo magtatalong sa mahal na Panginoon. Bakit? Akala ko ba, mahal na Panginoon, pangako mo ganito. Akala ko ba, mahal na Panginoon, sinabi mo kung kami maglilingkod, kami yung pagagalingin. Akala ko ba, mahal na Panginoon, kami maglilingkod, kami pagpapalain. Narinig ko sa bawat patutuloy sila yung pinagpala. Nagkaroon sila ng mga sasakyan, nagkaroon sila ng mga tahanan. Bakit, mahal na Panginoon, nanatili ako sa ganitong kalagayan? Dahil perpekto ang plano ng mahal na Panginoon, antayin mo ang plano, ang pangako ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen? Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, hindi na nanatili dito sa lupa, mga minamahal. Ang dakilang mga pangako ng ating dakilang Diyos ay pagkatapos ng buhay na ito, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, doon natin makakamit ang mga dakilang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Ang mga mararanasan lamang natin sa mundong ito, mga minamahal, yun lamang ay pang-aliw sa atin ng ating dakilang Diyos. Pang-aliw sa atin ng ating dakilang Diyos habang ating inaantay ang dakilang pagbabalik o habang tayo ating pinagpapatuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. But the greatest promises ng mahal na Panginoon, hindi po dito sa lupa. Ang pangako ng ating dakilang Diyos sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Praise the Lord. Mateo, kabanatang 11, ang talatay 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangangpapagal at nangabibigat ng lubak. Amen. At kay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Amen. Kung tayo ay nabibigatan, mga minamahal, handa ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo, mga minamahal, ay Kanya akayin. Handa ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay gabayan, mga minamahal, at tulungan sa bawat pagsubok na ating kinakaharap, mga minamahal. Lumapit lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil hanggat pinapakita natin na kaya natin sa galang atin, mga minamahal, paano tayo tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Pero malinaw ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, come unto me, magsiparito ka sa akin, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tayo, mga minamahal, ay laging lumalapit. Tayo, mga minamahal, ay laging humihingi ng habag, mga minamahal. Tayo laging, mga minamahal, ay humihingi ng awa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang laging nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsiparito ka sa akin. Dahil kung pinapakita natin, mga minamahal, na kaya natin. Amen? Paano tayo tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Pero sabi dito, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y aking pagpapahingahin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Take my yoke upon you and learn and lean on me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aspeto ng paalala, mga minamahal, oo, mga minamahal, there is severity and goodness ng mahal na Panginoon. Severity sa mga mawawalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Sa kanila na hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa kanila, mga minamahal, na hindi sumusunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. There will be severity. There will be judgment, mga minamahal. Pero sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. Lumapit ka lang, magpakumbaba ka. Magsisi ka, mga minamahal. Lumapit ka sa akin, magparito ka. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At igagawa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang tagumpay, ang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapatawaran na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kagaanan, mga minamahal, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. The word of the Lord will never be in vain, mga minamahal. Amen? O anong kanyang pinangako, mga minamahal, tutuparin ang ating dakilang Diyos. Paulit-ulit po natin sinasabi yan. Marami mga minamahal sa balang kasulatan, mga pangako ng ating dakilang Diyos. Ilan lamang yung mga nabasa natin, mga pangako ng ating dakilang Diyos. Sa pag-aaral ng iba't ibang mga mangangaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, there are more than 7,000 nakatagang promises sa banal na kasulatan, mga minamahal. At lahat yon, paniguradong tupto pa rin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Isaiah chapter 55 verse 11. Praise the Lord. Isaias, kabanatang 55, ang talatay 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga. Right, amen. Kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay sinabi ng ating dakilang Diyos, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Hindi po masasayang ang bawat kataga, bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat setas na ating binabasa, sa bawat mga minamahal bersikulo yung ating nababasa, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam natin na lahat yan ay kapahayagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapahayagan ng kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Anong sabi ng baka kasulatan? It shall not return unto me void. Amen? But it shall accomplish that which I please. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen? It shall prosper in the thing whereunto or whereto I sent it. Gaganapin na at tutuparin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po magiging in vain. It will not be put in void, mga minamahal. Tutuparin lahat yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga huli mga talata, James chapter 4, verse 5 up to 8. Santiago, kabanatang 4, ang talatay 5 hanggang 8. O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita na walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin na ay nagnanais hanggang sa kapanaghalian? Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Yes, amen. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit sinabi itong katagang ito, mga minamahal? Dahil marami, mga minamahal, ang nagsasabi, no, akala ko ba ganito, mga minamahal. Amen? Anong sabi, mga minamahal, sa banang kasulatan? O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Do you think that the scriptures say it in vain?
Amen? Hindi natin pwedeng paglaruan, mga minamahal, o baliwalay lang bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pinag-aaralan, mga minamahal. Dahil hindi po magiging in vain ang bawat salita ng ating napag-aaralan o bawat kataga, mga minamahal, ng ating napag-aaralan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi dito, mga minamahal? Ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Amen? Those who are proud, mga minamahal, but give it grace unto the humble. Sila na nagmamalaki, mga minamahal. Na, ay, hindi totoo yan. Maaaring hindi, walang katotohanan yan, mga minamahal. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? He will resist those who are proud in their heart. But He will give grace, amen, which is unconditional, mga minamahal, ibibigay ng ating dakilang Diyos sa kanila, mga minamahal, na nagpapakumbaba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod, patuloy tayong tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon na lagi magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anuman ang ating mga kakarapin, mga minamahal, manatili tayong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Submit yourselves therefore to God. And ano yung hakbangin na kailangan natin gawin, mga minamahal? Kapag atin ang ibibigay at iaalay ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, may mga bagay na kailangan natin gawin, mga minamahal. Hindi po nagtatapos sa tayo niligtas na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nagtatapos sa tayo meron ng kaligtasan. Hindi po nagtatapos na meron na tayong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong kailangan ganapin at gawin, mga minamahal, upang manatili sa atin ang kaligtasan. Ano yung mga ganung mga bagay, mga minamahal? We have to continue to resist the devil. Sabi ng banal kasulatan, mga minamahal. Amen? Pasakop nga ka sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo or resist the devil and he will flee from you. Amen? Araw-araw, mga minamahal, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, mga minamahal, we have to resist any forms of temptations of the enemies in our life. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dahil hindi po nagtatapos, mami, hindi po tayo Kristiyano na, nabautismo na tayo binago na lang malapay noon, mami na mahal. Amen. Mas lalo, mami na mahal, na tayo ay ititempt ng kaaway. Amen. Upang balikan natin yung dati nating buhay. Amen. Kaya sabi ng mga kasulatan, mami na mahal, there should be an action. We have to keep on resisting the devil. Every second, every hour, every day of our life, we have to keep on resisting the temptations of the enemy in our life. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy, mami na mahal, kung maalala po natin ang pangangalan ng ating ginagalang mahal pastor. Amen. Upang hindi makasingit ang kaaway, mami na ating ginagalang mahal pastor, lagi nag-aayuno, lagi nananalangin, mami na mahal, at lagi ipinapahayag ang banal na salita na hallelujah, praise the Lord. Amen. 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 Lagi, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Amen. Because we are in the spiritual warfare. Araw-araw, mami naman, we have to keep on resisting the work of the enemy. Dahil hindi natin pwedeng sabihin, binago na ako ng malapay noon. Kristiyano na ako. May kaligtasan na ako. Glory to God. Maraming salamat, malapay noon. Amen. But we are welcoming the temptations of the enemy. We are welcoming the work of the enemy. Amen. Maari mawala sa atin, mapapalatay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang nakakatakot, mga minamahal. Kaya sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, amen, na doon yung unconditional grace ng mahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Pero kailangan, mga minamahal, ibigay natin ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ating ibibigay ang ating buhay, we have to keep on resisting the devil. Amen? Upang sa ganun, mga minamahal, if we keep on resisting the devil, darating yung panahon, mga minamahal, the devil will flee away from us. Everybody shall praise the Lord. Mapapansin po natin, mga minamahal, kung ikaw ay may isang kahinaan, mga minamahal, if you keep on resisting that weakness in your life, mga minamahal, dahil nasa iyo na ang spirito ng malapay noon. Sabi ng malapay noon, pangako ng malapay noon, tayo magiging mapagtagumpay. Pero kailangan natin disiplinahin ang ating mga sarili. If we keep on resisting that weakness, mga minamahal, mapapansin natin, mga minamahal, na overcome na natin. Dahil sa kapangyarihan ng malapay noon. Dahil sa spirito ng malapay noon na nasa sa atin. Amen. Amen? So, umalis na yung kaaway because you keep on resisting. But if you keep on entertaining, mga minamahal, wala tayong disiplina sa ating paglilingkod, mga minamahal. Isipin natin, ay di bali, mag-aayuno na lang ako. Magte-10 days na lang ako, magfa-5 days ako. Pinaglalaruan mo, mga minamahal, ang salita ng malapay noon. Sabi ng banal kasulatan, keep on resisting. Amen? You rebuke any work of the enemy, mga minamahal. Kung nahulog ka man, magpakumbaba ka, magtumangis ka muli sa malapay noon. Siguraduhin natin tayo, babalik muli sa presensya ng malapay noon upang tayo maging mapagtagumpay ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. At yun, mga minamahal, kailangan paulit-ulit natin gawin yan hanggang sa tayo ay kukunin na ng malapay noon o kaya hanggang sa rapture na. Either man sa dalawa, mga minamahal, rapture o kung tayo man, mga minamahal, ay may appointed time.
Pero sabi nga ng karamihan, ang faith natin hanggang rapture. Amen. Pero kung hindi man, mga minamahal, may appointed time tayo, praise the Lord. For whether we live or we die, we are for the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So kailangan yun ang ating gagawin, mga minamahal. We have to keep on resisting. There should be an action, there should be a discipline, mga minamahal, pagdidisiplina sa ating mga sarili bilang mga tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga uling mga talata, mga minamahal, nariyan yung unconditional love. Nariyan yung unconditional grace. Nariyan yung unconditional promises ng mahal na Panginoon. Pero alalahanin po natin, mga minamahal, bakit marami pa rin napapahamak? Bakit marami pa rin napapariwara, mga minamahal? Bakit marami pa rin, mga minamahal, na itatapos sa impyerno araw-araw, mga minamahal? Bakit, mga minamahal? Dahil yung pag-ibig na yan na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos kung ang tao ay iibig din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang sanlibutan. Mahal na Panginoon ang kanyang mga nilikha, mga minamahal. Unconditional yan. Pero yung dakilang pag-ibig na sinasabi dito, mga minamahal, na may katumbas, na habag at pangako, mga minamahal, yun ay kung ating iibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, Proverbs chapter 8, verse 17. Mga kawikaan, kabanatang 18, ang talatay 17. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. I love them that love me. Yun pala, mga minamahal. Amen. Kaya pala marami pa rin napapahamak. Akala ko ba, unconditional yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, yung pag-ibig na pinag-uusapan po natin, yung unconditional love, unconditional grace, and unconditional promises ng mahal na Panginoon are to those that love the Lord. Everybody shall praise the Lord. Dahil sabi dito, mga minamahal, I love them that love me. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ang isang tao, hindi nila piniling paglingkuran, they will not recognize Jesus Christ as the only Savior, mga minamahal, kahit gaano pa kabuti, kahit na gaano pa kaganda, mga mabubuting bagay ang kanilang gagawin, mga minamahal, those will be in vain. Mababaliwala lahat ang mga yan, mga minamahal, dahil hindi nila kinilala ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi nila tinanggap ang ating dakilang Diyos. Wala silang pananampalataya na siyang nag-uugnay sa kaligtasan natin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Walang espiritu ng ating pinakamamahal sa kanilang mga puso, mga minamahal. Hindi po mag-a-apply sa kanila yung unconditional grace, unconditional promises ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi dito, malinaw po, mga minamahal, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Those that seek me early or diligently. Anong ibig sabihin ng early, mga minamahal? Other meaning ng early, mga minamahal, sa Banal na Kasulatan, yung diligently. And ibig sabihin, andun yung pagsusumikap. Kailangan nating ipagtrabaho, mga minamahal. Kaya mayroong talata sa Banal na Kasulatan na work out your own salvation with fear and trembling. Hindi pwede, mga minamahal, na manatili tayo lamang sa isang setas, mga minamahal. Ay, ito yung sinabi ng ganitong bersikulo. Hindi tayo magtatapos doon dahil marami pang setas, mga minamahal. Amen, upang mas lalo natin maunawaan ang katotohanan, ang salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, mapagmahal ang ating dakilang Diyos, mahabagin ang ating dakilang Diyos, pero malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pag-ibig na yan ay ilalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila na umiibig sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya, mga minamahal, yung favor din ng mahal na Panginoon, yung mga pagpapala ng mahal na Panginoon, ating nararamdaman. Bakit? Dahil iniibig natin ng mahal na Panginoon. Pinili natin paglingkuran, ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ganoon din lamang yung favor, mga minamahal, yung grace. Amen? Dun pa rin yung mga minamahal, yung habag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. At lagi nating tatandaan, mga minamahal, there should be an action. Sabi dito, mga minamahal, those that diligently seek me shall find me. Ibig sabihin, mga minamahal, araw-araw ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan nating sikapin na masumpungan ang mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo, mga minamahal, ay dinadala ng Espiritu ng mahal na Panginoon sa banal na iglesia. Amen? Nagkakaroon tayo ng sama-samang paglilingkod, pagpupuri, mga minamahal, dahil sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri, sa pamamagitan ng ating pag-iisa na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay nakikita natin, nasusumpungan natin yung biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Nakikita natin yung mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing nadarama natin yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Natila ba kung minsan, mga minamahal, kapag ibinuhos na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang matamis na presensya, mga minamahal, akala mo gusto mo nang dumating na ang mahal na Panginoon. Bakit? Ibig sabihin, nasumpungan mo. Amen?
yung hiwaga, yung biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yun daw yung dapat nating asamin, lagi mga minamahal, na lagi nating mahanap, makita mga minamahal ang mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Huling talata mga minamahal, amen, Romans chapter 8, verse 35 up to 39, praise the Lord. Mga taga-Roma, Kabanatang 8, ang talata ay 35 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay Yes, amen. sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay Yes, na amen. kasalukuyan, Hallelujah. Praise kahit the ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Palakpakan po Panginoon natin ang ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Napakalinaw, mga minamahal, ang pangakong ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Bakit sinabi ito na Apostol Pablo, mga minamahal, nung isinulat niya? Ang katagang ito, mga minamahal, ang setas na ito, mga minamahal, sa mga taga-Roma. Amen? Dahil humaharap, mga minamahal, mga apostoles sa kamay ng mga Romano, mga minamahal, ng mga matitindi mga pagsubok. Subalit dahil sila ay nagiging matapat, mga minamahal, nakita nila ang pangako ng ating dakilang Diyos. Naunawaan nila ang hiwaga at katotohanan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi nila, mga minamahal, as it is written, mga minamahal, who shall separate us from the love of Christ? Dahil sa mga panahon na sila'y humarap ng mga pagsubok, marami mga Kristiyano ang pinapatay, mga minamahal. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, pinapay sa mga leon, mga minamahal. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, ang kinuha ang buhay. Subalit nanatili sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na nakita ang hiwaga, ang katotohanan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi nila, mga minamahal, who shall separate us then from the love of Christ? Shall tribulation na ating nararanasan? Mga kapatid, ang mga pagsubok, mga kahapisan ba? Ang mga pag-uusip ba na ating kinakaharap sa mga sandali ito? O mga kagutom ba, mga minamahal, dahil sa kawalan? O ang kahubaran ba, o ang panganib, o mga tabak? Dahil sabi ko nga, mga minamahal, kung ating pag-aaralan ang buhay ng mga naunang mga Kristiyano, mga minamahal, tayo ay mahihiya sa kung anong buhay meron tayo sa mga kasalukuyang ito. Amen? Dahil sila, mga minamahal, hinahabol po sila, mga minamahal. Hinahabol sila ng mga tabak, mga minamahal. Literal, mga minamahal. Figuratively, mga minamahal, and literally. Sila ay pinapain sa mga hayop, mga minamahal, mga mababangis sa mga hayop. Pinapatay na patiwarik, mga minamahal, at kung ano-ano pa, dahil lamang sa kanilang pananampalataya at pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Subalit sa kabilang yan, mga minamahal, dahil kanilang naunawa ng katotohanan ng salita ng mahal na Panginoon, kanilang nakita, hindi yung pangako dito sa lupa. Kanilang nakita, mga minamahal, yung hiwagang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon pagkatapos ng buhay na ito. Kaya sabi nila, mga minamahal, sino nga ba ang makapaghiwalay sa atin? Inibig na tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo, mga minamahal, ang umibig sa mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, inibig muna ng mahal na Panginoon. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga minamahal, tayo ay nagkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil tayo ay umibig na sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ating natutunan, mga minamahal, mas lalo tayong inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. As it is written, mga minamahal, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Ito yung mga pagsubok. Ito yung mga bagay na kinakaharap ng mga apostoles sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sa kabila ng ganung mga kanilang mga kinakaharap, mga minamahal, nakulong sila, mga minamahal, sila ay pinapalo, mga minamahal. Nagsuffer sa Apostol Pablo, mga minamahal, physically. Amen. Halos hindi niya na maitayo ang kanyang sarili, mga minamahal, hanggang siya kinuha na ng mahal na Panginoon. Hanggang siya ay napugutan, mga minamahal. Hindi na nakarecover sa Apostol Pablo, mga minamahal. But they do, mga minamahal, anong sabi nila, mga minamahal, ginagawa nila ito na may pag-ibig, may kagalakan dahil nakikita nila na totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at totoo ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw dahil sa Ebanghelyo. Kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan dahil sa Ebanghelyo ng Diyos na kanilang pinapangaral. At ano yung conclusion nila? Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Higit pa sa mga ganito mga bagay na ating nararanasan, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo higit na mapapagtagumpay sa mamagitan niyoong sa atin ay umibig because we have the Spirit of our loving God. Everybody shout, praise the Lord! Si Apostol Pablo ay naniniwalang lubos na kahit yung kamatayan man daw, mga minamahal, amen, kahit yung buhay, mga minamahal, magkaroon man tayo ng mahabang buhay, mga minamahal, o magkaroon man tayo ng appointed time na tayo kukunin ng malapay noon, kahit ang mga anghel, amen, hindi sila makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit ang mga matataas na mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa mga kasalukuyan, mga minamahal, hindi, kahit ang mga bagay na darating, maging ang mga kapangyarihan sa mundong ito, lahat ng mga yan ay hindi makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Kaya tandaan po natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi ng mga sanlibutan o yung mga hindi lubos na nauunawa ng salita ng mahal na Panginoon, ay napakahirap pala maging Kristiyano. Napakahirap pala, parang may pagsubok pa. Bakit naman ganun? Hindi ba pwedeng puro blessing na lang? Amen? Sila dahil hindi nila nauunawaan ang hiwaga ng katotohanan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa atin na nabuksan na ang ating kaisipan sa hiwaga ng katotohanan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, we take it with joy. Every trial that we face, we take it with joy dahil alam natin na totoo ang salita ng mahal na Panginoon at tapat ang mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi magiging mahirap dahil nasa sa atin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na nananahan sa bawat puso natin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ay dapat natin panghawakan, ating sampalatayanan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. And the assurance, we have an everlasting life in heaven. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumawi, tumayo, mga minamahal, at pasalamatan po natin ating dakilang Diyos muli. Aming pong pinapaabot, mga minamahal, ang aming pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal. At patuloy po tayong pagpalain, dalangin po natin sa mga naunang mga panalangin na ating ginagalang mahal pastor, na lahat po tayo ay manatili sa ating paglilingkod. Dalangin po natin at sinasampalatayanan po natin na dahil nasa atin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, mananatili po tayo hanggang sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga humiwalay o kay mga nawalay, amen, sampalatayanan natin, mga minamahal, huwag tayong tumigil na sila ipanalangin, na sila ilapit at muling ibalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Una-una, mayroon tao na nanalangin para sa atin, mga minamahal. Kayo ganoon na lamang ang favor, ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa balang iglesyang ito, sa katauhan po na ating ginagalang mahal pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ipong lahat ay umahawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. KFG. Praise the Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Praise Lord. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, sa aking buhay, papuri at samay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatiin ka. Minsan na pa, maminamahal, praise the Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Praise the Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking purihin, O Diyos, sa iyong katapatan. Purihin ka sa iyong mga pangako sa mga sasamin. Hallelujah. Kami sinasampalatayanan ng mga ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa iyong dakilang pagbabalik. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, kung may mga baguhan po tayo, mga minamahal sa mga sandali ito, aming ko pang inaanyayahan
May pangako ang ating dakilang Diyos na nag-aantay para sa atin, mga minamahal. And you have to make a choice, mga minamahal. For the choice, either you choose the Lord, mga minamahal. Kaya nasabi ng Banal Kasulatan, mga minamahal, kagaya ng mga lahat, ng mga kapatid na yung nakikita dito, mga minamahal. They made their choice to serve the Lord. Kaya ganoon na lamang ang mapagpapala na kanilang nararanasan, kagalingan, kanilang karamdaman, katugunan ng kanilang mga panalangin, higit sa lahat, meron silang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na iyong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang sa ganoon mapasa iyo rin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo. Praise the Lord. Di ka bago. Kailan may hindi nagbabago ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Panginoon, luwalhatiin ka. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, napakabuti mo. Di ka yes, Lord. Bago. Thank you so much, Lord. Panginoon, kay buti mo sa akin, aawitan kita at pupurihin. Manapat po natin awitin, papurihan ang ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik, mga minamahal. Huwag po natin ipagkain, mga minamahal, ang ating paglilingkod, ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat oras sa ating patay pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo nabubuhay, mga minamahal, ating patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pinatuwagan natin Lord Richard Pamones. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos na kami naman. Napakabuti ng Diyos, napakabait ng Panginoon. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinagkulang sa lahat ating mga kailangan, mga minamahal. Noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, mga minamahal. Lagi tayo binabayan, kakabayan. Purihin ka, mga Panginoon. Napakabuti mo, mga Panginoon. Patuloy mo kami pinangahawakan. Patuloy mo kami ginagabayan. Patuloy mo kami pinapatubayan, mga Panginoon. Hindi mo kami iniwan, mga Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ano lang yan? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Sa bawat sa atin bilang isang Kristiyano, sa bawat mananampalataya, mga minamahal, simula nung tayo nakakilala, simula tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, never tayo iniwan. Never tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Sa bawat sabit mo sa ating mahal na Panginoon, nariyan ang tukod. Naroon ang kasagutan, mga minamahal. Mga matay minsan, dumaranas mga pagsubok, mga panghuhusik sa atin, mga minamahal. Patuloy na patuloy tayo. Pinangawakan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong iniingatan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon.
Jesus. Thank you, Lord. How great you are. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ating po mga bisita, pinagpala po kayo ng mahal na Panginoon. Ang napakinggan nyo simula kanina hanggang ngayon, mag-isa mensahe napakaganda ng salita ng ating mahal na pinakaligtasan. Ang pagpunta nyo rito, grasya, mga minamahal. Meron pong 4 na reglamento. Ang una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 17:20, magkaroon ka na kasing laki ng butil ng mustasa na ano man ang hilingin mo, wala imposible sa Diyos. Ibibigay at ipagkakaroon. Kasi laki lang ng butil na mini ng mustasa. Nakita ng Diyos ang iyong faith, ang iyong pananampalataya. Ang pangalawa, ang pagsisisi. Tao sa pusong pagsisisi. Maka Diyos na pagsisisi. Pag tayo nagsisi, ang palad ng Diyos na nakabuka upang tayo tanggapin, upang tayo pagpalain ang manapin. Ang pangatlo, ang bautismo sa tubig. Sabi sa Acts 38, tayo po'y patatawarin, tatanggapin ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa Acts 1:8, pagdating sa Dili Espiritu Santo, magkaroon tayo ng kapangyarihan, pagpalayas na makaramdaman. Ang bautismo, ito po'y relasyon natin sa Diyos, hindi po pagpamembro. Ang pagpunta sa langit, libre. Ang pagtanggap, mga libre, mga binaman. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalakan na magawa natin, maganap natin ang kalooban, ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating pong panauhin, sumunod po kayo sa ating panalangin, sa lahat po natin mga lagwid ka sa sumusubaybay, sa ating minamahal na mga kababayan, sundin niyo po ang ating babanggitin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng ginagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Ipanalangin po natin sila, mga binamahal, sa first prayer panalangin natin binamahal na pastor. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito po, manapin ang iyong anak, manapin ang balik loob, na taos sa puso kang tinanggap, manapin ang paglingkuran, dalangin po namin sa iyo, manapin isulat mo po ang iyong pangasalat ng buhay, pagpalait mong tumanggap, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po'y dadako sa ating masiling, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman, mga binamahal. Isipin po natin, mga binamahal, tayo po inilehans ng ating binamahal na pastor sa pangkalahatang prayer ng ating kinalibangalista, Wilista Alveda, sampu lahat ng mga prayer ng mga beloved Alveda family, sa lahat ng mga prayer ng mga beloved children, sama-sama tayong manalangin. Sawihin natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. O magpanaman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, manapinoon, na nagkakaisa, nagsusumamo, manapin, bago ang lahat, manapinoon. Patawarin mo ang bawat sa amin, manapinoon, pagkaloob mo ang lahat ng katugunan, kasagutan sa lahat, mga kailingan ng aming minamahal mga kapatiran, kagalingan ng kanilang mga karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema, patuloy mo silang ingatan, patubayan, manapinoon, pagpalain mo po ang lahat ng kailang tinatangkilik ng kanilang kamay, ang kanilang mga mahal nila sa buhay, sa iba yung dagat, sa ibang bansa. Ingatan mo, proteksyonan mo, pagpalain mo po ang lahat ng aming minamahal mga kapatiran, maging sa aming mga baguhan na tumanggap, mahal na Panginoon, pagkaloob mong katugunan, kasagutan, mahal na Panginoon, sa unang panalangin, pagluhod ng aming minamahal na pastor, sa ama sa